Tinangkang i-hack ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ang internet protocol address ng umatake na trace sa China ayon sa DICT. Nakatutok si Von Aquino. Ang PhilHealth, Philippine Statistics Authority, House of Representatives, Department of Science and Technology at Philippine National Police, mga malalaking ahensya ng pamahalaan na nabiktima ng cyber attacks noong isang taon. At ang latest na tinangkang i-hack ngayon, ang website ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ayon sa Department of Information and Communications Technology o DICT, na depensahan daw nila ang pag-atake sa OWA website, kaya nabigo ang hackers na i-take down ito. Natunto nila ang pinagmulan ng pag-atake. In our investigation, the attacker, we were able to trace yung kanilang tinatawag na command and control operating from within China. Dagdag ni DICT Undersecretary Jeff Iandi, na-detect nila ang IP address ng attackers ay galing sa isang telco sa China na state-owned o pag-aari ng kanilang gobyerno. Nagpapasalamat naman ang OWA sa tulong ng DICT sa kanilang website. Malaking tulong talaga sa amin ng DICT, kaya nagpapasalamat ako dahil tinulungan nila kami dito na napakalaki na ma-set up ito. Sa isa pa raw insidente ng cyber attack, tinarget naman ang mga tinatawag na Advanced Persistent Threat Actors sa mga website at email ng ating gobyerno na nasa isang cloud service provider. Kabilang sa email domains na tinarget ng mga hacker ay ang bongbongmarcos.com at official websites ng Coast Guard at DICT. Hinanap daw ng hacker sa cloud service provider ang mga email at website na may gov.ph at hinanap ang administrator ng mga ito. Para sa DICT, layo ng mga ganitong pag-atake na manmanan ng ating gobyerno. Although the investigation is still ongoing, doon nga ako nagtataka. Pagkakuha niya ng administrator, wala na. Yusek, pwedeng yun na, tiniktikan niya. In fact, dinilit niya yung ibang traces niya. Pero paglilinaw ng DICT, bigo ang mga hacker na makakuha ng datos, makapag-transmit at mang-exploit sa sistema dahil natuklasan at nadepensahan nila ito. We've already communicated with all these agencies, told them what steps the administrators should take. Sinubmit nila yung laptops nila, we're doing malware analysis. Sabi ng DICT, bagamat ang mga grupong Advanced Persistent Threat Actors kabilang ng Lonely Island, Meander at Panda ay pinaniniwalaang nag-ooperate sa China. Di naman daw masasabi ng DICT na may kinalaman ng gobyerno ng China rito. Makikipag-ugnayan daw sila sa China para mahuli ang mga nasa likod ng mga cyber attack. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.